tawag sa pagsamba po ay matatagpuan sa awit 85, Kapitulo 8 hanggang 13. At ito po ang sinasabi, aking naririnig, nagmumula kay Yahweh ang sinasalita. Sinasabing niyang ang lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadahop palad, ang kapayapaan at katwira ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya ay yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Yan. Good morning po sa ating lahat. Yan, tayo po ay magsitayo. Yan, para po sa ating pagbabatuan, yan, pangumusta sa ating mga kapatid. So, ulitin po natin sabay-sabay ang kaibigan, kumusta ka na? Kumusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gusto. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagkat, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gusto. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagkat, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gusto. Upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gusto. Upang sa kanyang pagbabalik
patuloy nating papurihan, awitan, tugtugan ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo at sa umagang ito makasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Ikaw ang pupurihin, ikaw ang sasambahin. Pag-ibig mo'y di nagbabago, pag ako'y nasa piling mo, pupurihin ka ng buong puso ko. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Ikaw ang pupurihin, ikaw ang sasambahin. Pag-ibig ko'y di nagbabago, pagkat ako'y nasa piling mo, pupurihin ka ng buong puso ko. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo'y habang buhay. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo'y habang buhay. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay, pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Habang buhay, habang buhay, habang buhay. Amen. Amen. Lord, yes, sa umagang ito, Panginoon, sa iyo namin inaalay ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming talento ay pinagbibigay namin sa iyo, Panginoon, dahil galing ito sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang presensya mo ang makasama namin ngayon, Panginoon. Mapasaya ka namin sa umagang ito, Panginoon. Kaya kami nandito, lahat kami ay magpupuri at itataas ang iyong pangalan, Panginoon. At hindi kami naglilingkod sa mga tao, kundi kaya kami nandito ay ikaw lamang ang dahilan kung bakit kami sama-samang umaawit, tumutugtog at sumasayaw sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan mo na pinapakita mo na ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na aming dapat lapitan at ikaw lamang ang Diyos na dapat itaas ng aming mga puso. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba kay walhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y lang katulad. Pupurihin ka, O Diyos,
kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, at sa'yo ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.
manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli po, salamat po sa presensyang pinagkaloob po sa amin sa mga oras na ito. Salamat po at dinala mo kami rito sa ganitong gawain. Tunay nga po na napakabuting po sa amin, Lord. Iningatan mo po kaming makarating dito. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkakaloob po sa amin sa araw-araw, maging sa pagliligtas sa amin sa anumang uri ng kapahamakan at mga sakit na nagkalat po sa aming kapaligiran. Maraming salamat po. Patawarin po kami kung kami man po ay nagkaroon ng pagkakasala sa iyo. Patuloy mo po kaming pangunahan sa lahat ng oras. Ikaw po ang gumabay sa amin sa araw-araw. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi ligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian sa iyong tanan. Amen. Ang pagkisindi po ng una at ikalawang kandila ay pangungunahan po ng Evangelista family. Gusto mo may introduction pa? Sa nakaraang linggo, sinindihan natin ang unang kandila sa ating Advent Bread. Ang kandila ng pag-asa na tinatindihan bilang simbolo ng pagnanais ng kagalingan at pagkakaisa sa mundo. Ang ating pag-asa sa Diyos ay kaparaan ng Shalom. Si Juan Bautista ay tumawag sa mga tao sa kanyang panahon upang maghanda sa pagdating ng Mesayas. Sila'y dapat magsisi, talikuran ng kasalanan at magbago. Ang kapayapaan o ang shalom ng ating hinahanap ay makikita lamang kung ang bawat isa sa atin ay magsisisi at magbagong buhay. Sinisindihan natin ang ikalawang kandila ng pagdatal upang ipaalala sa atin na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay halimbawa upang ibahagi ang kapayapaan ng Diyos sa iba. Magsama-sama tayo sa panalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa sarili at sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Pangunahan mo po kami mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa walang katotohanan tungo sa katotohanan. Pangunahan mo po kami mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa, mula sa pagkatakot tungo sa pagtitiwala. Pangunahan mo po kami mula sa galit tungo sa pag-ibig, mula sa kaguluhan tungo sa kapayapaan.
at ang kapayapaan mo po ang pumuno sa aming mga puso, sa mundong ito at sa buong kalawakan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang sagutang pagbasa po ay matatagpuan sa Isayas 40, versikulo 1 hanggang 11. Alawin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, alawin ninyo sila. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng tuwid sa landas ng kanyang lalakaran sa ilang. Mahayag ang kalawatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak kapag sila'y nahipa ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay katulad ng damo. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Sayon, magandang balita ay iyong ipahayag, o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Judea, Juda, narito na ang inyong Diyos. Tayo po lahat, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay tinubos niya tayo. Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa pangalawang Pedro 3, versikulo 8 hanggang 15a. Uno hanggang 8. At ganito po ang sinasabi, ang pangakong pagdating ng Panginoon. Mga minamahal, ito po ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinisikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibaking kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng lalangin ng mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ng langit at lupa, nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig,
Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ang paghuhukom at pagpaparusa sa mga masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Lucas, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod, ganito ang nasusulat. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen.
Magandang umaga po. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Hintayin lang po natin pumasok yung kalahati ng kongregasyon. Nakakatuwa po at dumadami yung miyembro ng choir. Sana po susunod lahat tayo kasali na sa choir. Pinupuri po natin ang Panginoon dahil kasama natin si Mami Valerie. Welcome po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Pastor po ay nasa Nusayan ngayon, kaya ako muna yung pansamantalang speaker. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa pagkakataong ipinagkaloob mo na kami ay magpuri at sumamba sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pangunguna. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang malinang namin ang mensahe na ibibigay mo sa amin sa umagang ito. Mangusap ka, Panginoon, at kami na iyong mga anak ay makikinig. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito ang aming dalangin. Amen. Ang aking pong talata, ang aking topic ay tungkol kay Juan Bautista. Sinabi sa akin ni Pastor nung linggo. Salamat po. Pasensya na kayo, mukhang masyadong mainit. Sa mga nakalipas po na panahon, karamihan ng mga expositions na narinig natin at mga aralin na naibahagi sa atin tungkol kay Juan Bautista ay nakatuon kung paano siya naging forerunner ng ating Panginoong Jesus. Siya yung naghanda ng dadaanan ng ating Panginoon. At siya rin po yung palaging naaalala natin na yung tinig na sumisigaw sa ilang, the voice of one crying in the wilderness. Ang pinakapaborito ko sa mga ito, mga pinag-aaralan natin, ay kung paanong naging selfless si Juan Bautista. Sa halip na akuin niya yung glory, tinuturo niya na may darating na mas magaling, mas makapangyarihan sa kanya. Ano nga pong bata ako, sabi ko, pag dumating ako sa langit, 2 tao lang yung hahanapin ko. Ang una, si Juan Bautista, at ang pangalawa, yung pinakong kasama ni Kristo sa krus. At tuwing magpapasko, madalas na ang mensahe ay tungkol sa kwento ng mahimalang kapanganakan ni Juan Bautista. Pero ngayong umaga pong ito, ang aking request, if mag-focus tayo kay Juan Bautista at kilalanin natin siyang muli. At magiging historical na naman po tayo ngayon. Alam niyo naman ako, masyado akong historical, kaya pagpaumanhinan niyo na. Outside of the canonical Gospels, sa labas po nung nasa New Testament, si Juan Bautista ay na-mention sa 2 pang ibang dokumento. Historically. Ang una, yung Antiquities of the Jews, written by Flavius Josephus in around 94 CE. At siyempre, sa Quran. Si Juan Bautista po nasa Quran. Ang tawag sa kanya sa Quran, Yahya ibn Zacarias. Si John na anak ni Zacarias. Mayroon pong ibang mga Gospels na nasulat later, katulad ng Gospels according to the Hebrews at Gospel according to the Nazarites. Nandun din po si John the Baptist. Pero ang kwento nun, hango doon sa 4 na canonical Gospels. Yung pong binasa ko kanina, kung narinig ninyo, na hindi ko na po babasahin, nahango sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Marcos,
nandoon yung kwento ni Juan Bautista. Ang opening noon, ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagsimula noong si Jesus ay nagpabautismo sa Ilog Jordan. Doon po sa verse 9 na hindi nakasama, doon sa binasa ko kanina, ganito ang nasusulat. At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." So nung nabautismohan si Jesus, pag-angat niya sa tubig, nakita ni Jesus na bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu na parang kalapati. At narinig niya ang isang boses na galing sa langit na nagsasabing, "Ikaw ang aking anak na aking kinalulugdan." Okay, yun po ang kwento sa Marcos. Pag binasa po natin further, makikita natin kung paano pinapatay si Juan Bautista. Hindi ko na po ikukwento yun dahil alam na natin yun eh. Sa Sunday school pa lang. Sino po hindi nakakaalam kung paano namatay si Juan Bautista? Pakitaas po ang kanang kamay. Hindi mo alam, Julius? Paano pinatay? Ikukwento ko ng konti. Oh. Pinutulan. Kasi nagalit sa kanya yung asawa ni Herod Antipas. Sa kwento ni Mark, gusto ng mga alagad ni Herod Antipas na patayin na si Juan Bautista. Kinulong na siya, hinuli na siya. Pero noong, according to Mark, napilit lang si Herod na patayin si Juan Bautista kasi nagsayaw si Salome, yung anak ni Herodias, at hiniling, natuwa si Herod Antipas dun sa sayaw, sabi niya dun sa bata, "Humiling ka kung anong gusto mong hilingin, ibibigay ko sa'yo." At hiniling niya yung ulo ni Juan Bautista. Bakit ganon? Kasi si Herod Antipas, pinakasalan niya yung asawa ng kanyang kapatid. So, hindi nyo alam yun? At saka na natin pagkwentuhan sa susunod na kabanata. Pero in event, kasi nga, masyado siyang maraming na-offend. Lalo na yung asawa ni Herod Antipas. Yun ang kwento. Ngayon, tignan natin yung kwento sa Mateo. Sabi sa chapter 3 ng Mateo, "In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, 'Repent, for the kingdom of heaven has come near.' This is he who was spoken as through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, 'Prepare the way of the Lord, make straight paths for him.' John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all of Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, 'You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' I tell you,
that out of these stones God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need not to be baptized by you, but do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Yun po ang kwento ni Mateo. Hindi katulad sa Marcos, binanggit kay Mateo na critical si Juan Bautista sa mga Pariseo at sa mga Saduceo. Talagang tinumbok niya yung mga Saduceo at mga Pariseo. Sinabi niyang, huwag niyong sabihin dahil anak kayo ni Abraham, okay na kayo. Punta po tayo sa Lucas. Sa Lucas, medyo humaba yung kwento ni Juan Bautista. Naalala niyo ho ba yun? Si Elizabeth, saka si Zacarias. Ano nangyari sa Sunday school natin? Sino ho si Elizabeth, saka si Zacarias? Nanay at tatay ni Juan Bautista. Sa Lucas, nagkaroon ng kwento kung paano pinanganak si Juan Bautista. Naalala niyo po yung matatanda na si Zacarias at si Elizabeth na naglilingkod sa saserdote sa templo si Zacarias. Nagpakita yung anghel sa kanya. Tapos napipi siya kasi sinabing mabubuntis yung asawa niya. Hindi siya naniwala. Naalala niyo po yun? O babasahin ko ulit. So yun yung kwento ni Juan Bautista. Pero yung kwento sa Lucas, ipinattern ng mga sumulat ng Lucas kay Samuel. Kilala niyo ho si Samuel, yung propeta? Sino po si Propeta Samuel? Yung nag-anoint kay King David. Sa Ate Malu. Naalala mo si Samuel? Okay. Kasi ganun din po yung kwento ni Samuel. Matanda na yung mga magulang niya. So, ginawa nila ng mga sumulat ng Lucas, binigyan nila ng backstory si John the Baptist. At yung backstory na yon nakapattern kay Samuel. At ang nangyari pa, nung mga nagkwento, si John the Baptist pinsan ni Jesus Christ. So sa Luke lang po makikita yon. Ganito po yung kwento, no? Yung sa Luke chapter 3. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight paths for Him. Tapos po, when all the people, as of verse 7,
John said to the crowds coming out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?" Kapareho ng Mateo. "We have Abraham as our father. For I tell you that one of these stones God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce fruit will be cut down and thrown into the fire." Kapareho halos nung kay Mateo. Then ito yung bago kay Luke. "What should we do then?" the crowd asked. John answered, "Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same." Even tax collectors came to be baptized. "Teacher," they asked, "what should we do?" "Don't collect any more than you are required to," he told them. Then some soldiers asked him, "And what should we do?" He replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay." When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. And while he prayed, the heaven opened, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son. In you I am well pleased." So kung titignan natin, halos pareho yung kwentong nakasulat sa Matthew at yung kwentong nakasulat sa Luke. Kasi po, kagaya nung nabanggit ko na, marami pong material na nasa Mateo at nasa Lucas nanggaling kay Mark. Medyo na enhance lang ng konti, na embellish lang ng konti pagdating dun sa dalawa. Punta po tayo kay Juan. Sa Gospel po ni Juan, ganito ang nasusulat. Sa John chapter 1, verse 15, John testified concerning him. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me because he was before me.'" Out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Now, this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely, "I am not the Messiah." They asked him, "Then who are you? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." Finally, they said, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?" John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord." Now the Pharisees who had been sent questioned him, "Why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet?" "I baptize with water," John replied, "but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie." This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing. The next day, John saw Jesus coming toward him and said,
Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. Ang layo, ano po? Unang pagkakita pa lang ni John kay Jesus, alam na niya na si Jesus yung tagapagligtas. Pero pag pinag-compare po natin yung apat na kwento, nag-a-agree po sila na si John the Baptist ang forerunner ng Panginoong Jesus. Number 1. Pero may mga scholar po na nagsasabi na medyo na-demote si John the Baptist kasi pareho lang sila nung pinipreach ni Jesus Christ. Alam po nating lahat na si Jesus Christ, tinuloy niya yung preaching ni John the Baptist nung namatay si John the Baptist. So halos pareho lang yung tinuturo nila. Yung pong unang tatlong, yung Synoptic Gospels, pinaralel nila si John the Baptist kay Isaiah. Kasi yung binasa po natin sa tugo ng pagbasa, yung Isaiah 40, doon po hinango yun. Yung ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Yung pagkakaiba lang po ng mga kwento na binasa natin, doon po sa Kwan, nakita na bumukas yung langit at nakita ni Jesus na bumaba ang dove. Di po ba? Meron ho ibang mga, tapos may boses. May ibang mga translations, yung sinasabi, yung boses narinig ng lahat. Pero doon sa binasa natin, ang nakarinig lang si Jesus. Tapos po, sinabi ni Jesus doon sa binasa ko ni John, doon sa binasa ko kanina sa akda sa Juan, kung siya ba si Elijah. Tinatanong siya ng mga tao, ng mga Pariseo, mga Levita, ikaw ba si Elijah? Sabi niya, hindi. Pero sinabi ni Jesus sa Matthew, na si John si Elijah. Ito po, sa Matthew chapter 11, truly I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than me. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. For all the prophets and the law prophesied until John. Willing to accept it, he is the Elijah who has to come. Whoever has ears, let them hear. Sinabi po ni Jesus na si John the Baptist ay si Elijah. Ano po yung bearing nun? Sa mga Hudyo po, bago dumating ang paghuhukom, mabubuhay muna si Elijah. Siya po yung maghahanda ng pagdatal ng kingdom of God.
So doon sa Mateo, binanggit ni Jesus na si John the Baptist, si Elijah, kasi pananaw ni Jesus nung panahon nila, parating na ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. Okay po. Mahaba na. Punta na tayo sa dulo. Mayroon pa mga difference yung 4 na accounts ng kwento ni Juan Bautista. Pero meron pong common denominator. Yung pong itinuturo ni John the Baptist. Ano po yung itinuturo ni John the Baptist? Lahat po ng talatang binasa ko, nandoon yung repent for the forgiveness of sins. Pag tinagalog, magsisi tayo para patawarin ang ating mga kasalanan. Paano po mangyayari yun? Ang sabi niya sa Lucas, produce fruit in keeping with repentance. What should we do then? John answered, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Maging compassionate daw po tayo. Kasi po, yung pagiging compassionate, yun ay fruit na tayo ay humingi ng kapatawaran. Nasubukan nyo na bang mabetray? Halimbawa yung best friend nyo o yung better half nyo kumaliwa. Alam nyo po ang feeling kung kayo ay na-betray? Masakit. Ano feeling nung nang-betray? Happy? Hindi makakatulog yun. Kung kayo ay nakasakit, ano ang feeling kung kayo ay hihingi ng kapatawaran dun sa nasaktan ninyo? At ano yung proof na kayo ay humingi ng tawad, na tayo ay humingi ng kapatawaran? Siyempre, susubukin natin lahat na hindi na gawin yung ginawa natin. Hindi po ba? Hindi na ako iinom. Hindi na ako magsusugal. Hindi na ako maglalasing. Hindi na ako magsusugal. Pero kinabukasan, nasa ukada na naman. Hindi po ba? Hindi na ako magsisinungaling. Magsasabi na ako ng totoo. Magiging matapat na ako. Magiging mabuti akong magulang dahil dati kinalimutan ko na dapat maging mabuting magulang ako. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay pinatawad. Dapat po makita sa ating mga buhay na tayo ay nasa daan ng kapatawaran. So, yun po ang sabi ni John the Baptist, produce the fruit in keeping with repentance. Dapat po tayo magtrabaho para patunayan na tayo ay nagsisisi. At yun din po ang tinuturo ng Jesus. Pag binasa niyo po yung unang sinabi ni Jesus nung siya ay nagministeryo. Nasusulat po ito sa Mark chapter 1 verse 15. Ito po yung unang binanggit ni Jesus nung nagsimula siya sa kanyang ministeryo. Alam po, sa Mark ito nakasulat kasi Mark yung unang gospel na nasulat, so siya yung pinakamalapit sa original. So ito po yung most probable na sinabi ni Jesus. Kasi marami po sa gospels, hindi sinabi ni Jesus
Pero ito po is one of the most probable na sinabi ni Jesus. Sabi niya, the time has come. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Magsisi at maniwala sa magandang balita. Magsisi po tayo, patunayan natin na nagsisi tayo. Lakbayin natin yung landas ng pagsisisi sapagkat doon lamang po tayo makakabuo ng mga relasyong nabasag, ng mga tiwalang nahirakan at mga damdaming nasaktan. Sapagkat wala pong maganda sa mundo kundi tayong lahat ay magkakapatawaran, tayo ay mag-iibigan, tayo ay sama-samang maglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Disturb us, Lord, when we are too pleased with ourselves, when our dreams have come true because we dreamed too little, when we arrived safely because we sailed too close to the shore. Disturb us, Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity. And in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Disturb us, Lord, to dare more boldly, to venture on wilder seas, where losing sight of the land we sail, we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes and to push back the future in strength, courage, hope, and love. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po, Kuya Jean, sa mabiyayang paghandog sa amin ng mensahe ng buhay. At ngayon po, dumako tayo sa ating pagbibigay ng ikapu, pangako at pasasalamat. Sa ating Panginoon, dalhin kaloob sa ating Panginoon, masayang nagbibigay ng mga handog ng papuri, masayang nagbibigay amang Diyos ko. Panginoon namin Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, narito po ang mga handog na mula sa iyong mga anak na nagkaloob nito
At dalangin namin, Panginoon, na mga kaloob na ito ay magamit sa kapurihan mo at sa lahat ng iyong gawain. Muli namin binabalik ang lahat ng ito. Marami pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Ay may awitan dapat nating pakinggan. Puri sa Diyos na itasan, sa lupa'y kapayapaan. Langit ay ating samahan, walhati ipapunihan. Ang haring walang hanggan, si Jesus na ating buhay. Tayo ay mag-awitan, puri sa Diyos sa kaitaasan. Ang hari ng kalangitan, ang sinugo na hirang, ang sasalay kaligtasan, nasa bireng kandungan. Aya't ating ipagdiwang ang berbo naging laman, sa Israel na banan. Emmanuel ang pangalan, tayo ay mag-awitan, puri sa Diyos sa kaitaasan. Batis ng kapayapaan, sa'yo ang karangalan. O Jesus, tunay na hirap na nagbibigay buhay. Ang luwalhati iyong iniwan, at sa amin nakipisan. Tinanggap mong mamatay, upang kami ay mabuhay. Tayo ay mag-awitan, puri sa Diyos sa kaitaasan. Tayo pong lahat para sa panalangin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga pong dinadakila ka namin pagkat patuloy naming nadarama at nararanasan sa aming buhay ang patuloy mong pagpapala sa amin at sa aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming tinanggap ngayong umaga, na kami nga po ay iyong pinatawad sa pamamagitan ng aming pagsisisi sa aming mga kasalanan. At lubos ang pasasalamat namin sa iyo dahil hindi na namin kailangan dalhin ito sa buhay namin. Ang mga kabigatan, mga kasalanan, ang aming mga kakulangan, dahil lahat ng ito, Panginoon, ay iyong pinawi na. Dala ng iyong masaganang biyaya, mercy sa buhay namin, sa aming iglesia. Sa umagang ito, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming mga kahilingan, ang lahat ng aming dalangin, Panginoon, na aming masumpungan ang iyong katugunan, Panginoon. Aming ding idandalangin ngayong umaga ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Batid mo po silang lahat kung sino-sino sila, Panginoon.
hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan. Hipuin mo, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, at masumpungan nila ang kagalingan sa lahat ng uri ng kanilang pisikal na karamdaman. Katugunin mo, Panginoon, ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Katugunin mo, Panginoon, ang mga gamot na kanilang kailangan. Ang mga doktor na gumagamot sa kanila ay iyong patnubayan. Higit sa lahat, Panginoon, pawiin mo ang pag-aalala ng mga nagmamahal sa kanila at bigyan mo ng comfort, Panginoon, at assurance na ang kagalingan ay magmumula sa iyo. Marami pa po kaming nais idulog sa iyo, Panginoon, iba't ibang uri ng suliranin sa aming buhay, iba't ibang dalangin ng aming mga puso. Talos mo lahat ito, Panginoon, but alam namin you are our God of mercy. Ikaw ang aming Panginoon at nagtitiwala kami na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Continue to bless us, Lord. Marami pa po kaming gawain sa church, sa Crossroads family. Itong buwan na ito ng Disyembre until the end of this month, ikaw po ang gumabay sa amin at patuloy na magpala, lalo tigit sa mga nangunguna sa mga programa namin dito sa loob ng church. We also pray for our church council, our church leaders, church workers. Salamat po sa kanilang paglilingkod at panahon na inuukol para sa gawain ng iyong iglesia. Samahan mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay patuloy mong pagpalain. We also pray, Lord, kami po lahat na mga narito ngayon, dalangin namin, Panginoon, na madama namin ang iyong presensya sa buhay namin, hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na malayo sa amin, nasa ibang bayan, Panginoon, kung paano nadarama namin ang iyong pagpapala sa buhay namin, ang iyong pag-ibig, ang iyong kalinga, ang iyong patnubay, Panginoon, madama din nila, Panginoon, ang ganon sa kanilang buhay. Kaya't patuloy namin silang isinasama sa panalangin ito. Panginoon, marami pa po kaming dalangin. Batid mo ang puso namin, Panginoon. Kaya't inaasa po kami, Panginoon, na tutugunin mo ang lahat ng ito in your time. Lord, marami pong salamat sa umagang ito at natapos po ang aming pananambahan sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita at patuloy kaming samahan sa maghapong ito hanggang sa aming mga tahanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin, Panginoon. Dumako po tayo sa pagbabalita. May visitor ba tayo? Welcome po. Kung meron po ba tayong visitor? Wala, ano? So, ang worship stewards po natin para sa darating na linggo, December 17, 2023, ang ating liturgist, kapatid na Noemi Garcia. At ang ating pong speaker ay ang ating Sister Vilna Dalisay. Yan po. So, face-to-face music service sa Wednesday. Meron pa ba?
Ang anong petsa ba sa Wednesday? Meron po, ano? Tuloy po, face to face. So meron pa, no? So tuloy pa rin yung online Bible study. Wednesday, Thursday. Yan. So announcement, meron po merong visitation every Friday, 4 p.m. At yung pong kapihan at panalangin ng mga kalalakihan, ang alam ko po, wala na po yan eh. Kinancel na po namin, no? Ngayong buwan ng Disyembre. UMYF Care Group every Friday, 7 p.m. via Zoom. Ang mga kababaihan naman, Care Group every Friday. Tuloy pa po ba yun? Wala na rin daw po, no, ngayong December. So, yung online devotion natin, tuloy-tuloy po yan, no? Monday, Wednesday, and Friday. So, yung pong mga nais ko pong banggitin sa inyo, yung may nais pong mag-share ng kanilang online devotion, pwede pong i-share nyo na lang po kay Ate Sol o kaya kay Ate Lu, no? Para matugunan po yung gawain natin na ito, na online devotion every MWF, no? Every week po yun. At tapos, Adult Sunday School, kanina po, wala pong dumating eh. Wala pong dumating kanina, pero yung family nila, ano. Pero meron ding, katulad nila Ate Lu, dumating po yan sila Ate, Noemi Garcia, dumating po sila. So, ano po yan, tuloy-tuloy po yan, yung Sunday School na yan, 8:45 hanggang 9:30. Pero, mas maganda umpisahan ng 8:30. Ako po yung tagapagturo kasi, no? 8:30 hanggang 9:30, isang oras po. So, sana po, daluhan po natin ito. Ngayon po, ang ating simbang umaga ay mag-uumpisa ng December 16 to 24, no? So, sama po natin yan sa panalangin natin. Meron na po kayong listahan, no? Na i-share na dun sa ating chat na kung sino yung mga speaker, ano? Sa simbang madaling umaga at saka yung mga topic ng bawat speakers. Ngayon po, dumako na po tayo sa nagse-celebrate ng kanilang birthday. Yan, December 10. December 10, Stephen Belunta. December 11, Froilan Uy. December 15, si Kuya Ernesto Abraham Sr. Tapos, December 18, Teresita Uy. December 20, Leti Tabernilla. Ako pala, December 18 din ako, no? Kasabay ko si Ate Teresita Uy. Ate Leti, December 20. And then si Jerome de la Cruz, December 20. So, happy wedding anniversary po, Mr. and Mrs. Roberto Castro, December 11. Happy anniversary, Kuya Jean. No? Jean Albert Belunta. At saka, December 17, Mr. and Mrs. Joshua James Belunta. December 18, Mr. and Mrs. Alvin Nagit. Yun po. Jojo Pascual. December 17. December 11. Wedding anniversary. Palakpakan po natin. Meron pa bang...
Yan, magandang umaga po. Regarding po dun sa BS po, tsaka sa midweek po, bali magre-resume po siya sa January na po kasi magbibigay daan po tayo para po sa ating simbang madaling araw. At ang ating simbang madaling araw po ay mag-uumpisa po sa December 16 sa ganap po na alas 5 po ng umaga. At ito po ay sa Sabado na po. Yan po. At ang ating pong mga speaker ay nakalagay na rin po sa ating GC. At yung pong mga magpapakain po, ilalagay na rin po namin sa ating GC kung hindi po mamayang gabi, baka bukas po. Yan po. At maraming salamat din po sa lahat po ng dumalo kahapon sa ating gawain, sa ating family fun fair na ginanap mo sa Flower Garden. Ito nga po ay matagumpay na gawain. At ang umaten po ay 369 po na membro natin ang umaten sa buong distrito po. Kaya salamat po sa Panginoon kasi matagal din po itong matagal po yung preparasyon at naging maayos nga po yung naging gawain kahapon. Maraming salamat po. Yan, good morning po sa ating lahat. Ayan, ito na naman po. Dahil po sa Sabado, ang start na po ng ating simbang gabi. So, meron po tayong naka-assign sa mga pakain bawat umaga ng ating pagtapos ng simbang gabi. So, ilalagay po namin dyan yung bawat pamilya na naka-assign na magpapakain po. Pero sasabihin ko na rin po ngayon para may idea na po kayo. Para nandito, pwede na po kayong maningil, ganyan. Sa December 16 po, ang pamilya pong naka-assign dito ay Belunta, Tolentino, Abraham, Tabernilla, and Mariano family. So December 18 po, Pascual family, Calaguas family, Pereras family, Flores Irving family. So, sa December 19 po, Fernandez family, Datuin family, Garcia family, Abendaño family. Ay, hindi po. Sorry naman, Abendaño nabasa ko. Anyumuevo po yun. Rebecca Anyumuevo po. Okay, so December 20 po, Sister family, Pelino family, Rosie Armas family, and Borbe family. Sa December 21 po, Carlos family, Dalisay family, Ralph Rial family, Olermo family. Sa December 22 po, Uy family, Litaw family, Uy Roberto family, Manahan family, Rabida family. Isasama ko po sa December 21 po ang ating diakonisa kung papayag po. Si Ate Sally. Ate Sally, sa December 21 po. Thank you po. Thank you po. So, ayan po yung ating mga family. At sa December 23, yan po, dahil birthday ni Ate Nati, siya lang po ang magpapakain. Ayan. Thank you, Ate Nati. Sa December 23 po, Abendaño Nati ang magpapakain po. Dahil advance, pasasalamat niya po. Dahil sa December 25 po, ang kanyang birthday. Dahil sa December 24 po, dahil wala tayong simbang gabi, tinapat po natin ng December 23 siya magpapakain. Thank you po, Ate Nati. Ayan po. Salamat po sa bawat isa. Ayan. So, sa December 17, Sunday, yan ang ating pong Christmas party. So, ano po ang mangyayari sa Christmas party natin? Sana po lahat maka-attend. Magdadala po tayo ng ating exchange gift na nagkakahalaga ng 200,000 pesos kung meron po kayo. So, dahil wala naman po tayo noon, 200 pesos lang po. Pero di ba po sa 200, mapapasaya natin yung ating kapwa, tayo sarili, syempre. At meron din po pag-games doon sa December 17 na mangyayari. At meron din pagkain. So, doon sa pamilyang napili namin, na kayang-kaya naman pong magpakain. Dahil ang ating pong tema ay si Jesus ang Pasko. Ha? Jesus ang Pasko. Dahil napapansin niyo po ba yung paligid natin? Dahil Pilipinong-Pilipino ang ating mga disenyo. Pilipino din po ang pagkain natin, ang merienda natin. So, yung pamilya pong i-chat ko, sila po yung pagkain na pili namin na dadalhin. Merong palitaw. Ang palitaw po,
dahil litaw kami galing sa lola ko, ang dadalhin po namin ay palitaw. Okay po ba yun? Kaya kakainin po natin palitaw. Dahil ang dalisay at ang, ay hindi pala, litaw ang kasama nyo, ulang pala yun. Sa inyo ay maha. Maha po ang dadalhin nila. Ang church po, ang sagot niya ay bumabaha ng pansit palabok from nanay. So, di ba, pipilita? O, so may pamilya pa po kami, kaya lang hindi po nasulat ko rito na may magdadala pa rin po na pagkain. So, salamat po! Okay. So, dahil may natanggap, sino ba yung nag-Christmas party dito? Baka may tira po doon sa raffle niya, dalhin nyo rin sa linggo. So, kaya para may paparaffle po tayo sa linggo. Okay po ba yun? Yan, para po masaya. December 17, 2 p.m. po tayo magsisimula. Okay? So, sa mga kababaihan, baka meron po kayong presentation na may papakita, pwede rin po, at lalo na din yung mga kabataan, kalalakihan, kung meron kayo po kayong presentation, baka mapili namin kayo, baka meron magbigay si Ate Pilita ng prize po. Ayan, para maging masaya po. Okay po ba yan? Sige po. Salamat po. At kung may katanungan po kayo, pwede niyo po akong i-PM. Ayan. So, sasagutin ko po kayo ng mabilis na mabilis. Ayan. Salamat po. God bless po sa ating... Ay, yung choir pala. Ano po, after nito, choir po agad tayo habang niluluto ko pa yung pagkain nyo. Choir muna po tayo kasi si Ate Lilibet po aalis po agad. Thank you po. Pahabol na announcement lang po, lahat po tayo ay abala, alam ko, sa ating Pasko, sa darating na Pasko. Huwag lang po natin kakalimutan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Tayo po ay magbibigay sa December 25 ng birthday gift to Jesus. Yan, nakalagay na po yung ating box para po ma-remind lang po ang bawat isa sa araw po ng Pasko. Ang araw po ng Pasko ay Lunes. Meron din po tayong worship service ng 24. Pwede na rin pong ibigay ng 24 kung may lakad po kayo ng araw ng Pasko. Salamat po.